pa na maging tema bilang ating tinatawag at bilang ating pinagsasalu-saluhan sa bawat araw. Ano po, tingnan niyo po si Taning. Uubo lang po ako. Sabi nga nung anghel, pabalik-balik si Ninang. Pabalik-balik daw po ako. Parang ganun po yung tatalakayin natin. Pabalik-balik sa bawat araw. Ano po? Minsan parang liliban lang ng 3 araw, 1 linggo. Yung po bang mga, kung tawagin ay simpleng salita, simpleng tema. Habing doon sa mga salitang pananalig, pagdalisay, katapatan, at kung ano-ano pa po, Subalit, ito pong, ala pong kamalayan ng bawat isa na kahit simpleng salita, ito po ay napalalawak ng Espiritong Banal. Kaya nga po, halimbawa, sa araw na ito, naging tema ay pagtitibay. Bakit po paglipas ng ilang araw, muli uulitin na naman po, niloloob po ng Ama. Ano po? Sapagkat, sa bawat araw, di po ba, kung napagtatanto po natin, kung niloloob niya, minsan 7 po yung nakapagbabahagi, minsan 3 lang o 2. Siyempre po, batid ng Ama na marami pang gustong makibahagi. Kaya po, sa araw na ito, ang ibinigay po sa aking tema, sa aking kaisipan ay salitang pag-asa. Amen po ba? Ngayon, kung sa bilang sangkatauhan, ang salitang pag-asa sa ating isip, ay, yun ulit. Parang simple, parang pag-asa, di umasa ka sa Diyos, yung parang ganun lang, umasa ka, pag may nagbigay sa'yo, di masaya ka, di po ba? Subalit, pinagtanto ko po sa aking sarili, bago po tuluyan akong tumawag ng magbabahagi, sabi ko, pag-asa. Oo nga naman. Ito po ang katanungan, ano po ang pagninilay? Sa salitang pag-asa. Saan mo ba tuwirang naramdaman ang katotohanan ng pag-asa sa buhay mo na nakakamtan mo sa bawat araw? Saan? Sa anong kaparaanan mo nararamdaman yung pag-asang mainam na nakakamtan mo? Ako po, magbabahagi po ako ng kapraso, Sa unang buhay ko po, laging nananahan ako doon sa aking sariling katwiran. Doon sa pag-asang kung may hanap buhay ako, may pera ako, doon ako umaasa. May pag-asa ako. Kung may karamdaman ako, may pera ako, magpapagamot ako. Naroon yung pag-asa kasi may pera ako. May pera ako. Amen po ba? Yun yung mga pag-asang, yun lang, pag-asa. Kung ako'y tinatamad, kung ako'y naiinis, mamamahinga ako. Makaaasa ako na ako'y giginhawa. Amen po ba? Subalit, sa pag-usad ng panahon, sa kalooban ng Ama na ako'y inakay sa dakong ito, sa dakong banal na ito, at doon ay nakilala ko ang ating Panginoon. Sa pagtityaga ng Panginoon na ako'y akayin, unti-unti ko siyang nakilala. At ito ay sa kaparaanan din ng paggamit sa isang kapatid. Ano po? At yun po, sa panimula ay walang iba, kundi ang ating kapatid na Rosie. Siya po ay ginamit ng Panginoon upang ako'y akayin sa dakong ito. Yan po, si kapatid na Rosie po, yung tinatawag kong mamang, kahit po magkasing edad lang kami, mamang, At sa kanyang pamamagitan, ginamit ng Diyos ang katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching bilang kinalugdan. At doon na po nag-umpisang maunawaan ko yung tunay na pag-asa. Ano po yung pag-asa na yun na sinasabi kong katotohanang pag-asa? Ang pag-asa po pala, para sa akin, kako sa sarili ko, ang tunay na pag-asa pala ay kakamtin mo mula sa katotohanan, na mula sa Diyos. Katotohanang mula sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat kapag sa Diyos ka umasa, di ka mabibigo. Sa tao,
Opo, anghel din ng Panginoon ang mga tao. Subalit bakit mayroon tayong damdamin na kapag umasa tayo sa tao, tayo pinangakuan at hindi natin nakamtan, hindi binigay sa atin, bakit mayroon tayong nararamdamang katanungan at pagdaramdam? Amen po ba? Maliwanag po ba? Subalit, sa damdamin ko na doon ko hugutin yung lakas at pag-asa mula sa katotohanan, mula sa kabutihan ng Diyos, walang tanong, walang sakit. Ano po ibig kong ituran? Halimbawa, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay nangusap siya at binigyan ka ng pag-asa. Huwag kang malumbay. Bukas, may biyaya ka. Umasa ka. Umasa ka sa Diyos. Bibigyan kanya ng pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang katotohanan at katapatan, naramdaman ko po yun. Na kapag ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, ang nagbigay ng pag-asa sa isip at puso ko, walang kabiguan. Walang tanong. Sapagkat lahat ay may katugunan, may kasagutan. Halimbawa, may binahagi ang espiritu sa isip ko na, sa ganong panahon ay kakamtin mo yung gayon. Subalit kung hindi mo manakamtan nung panahon na yon, may sagot pa rin ang Panginoon. May dapat ka pang baguhin. Tama ba, mahal na kapatid ko? May dapat ka pang gampanin. May dapat ka pang isakatuparan sa buhay mo. Maaaring may dapat ka pang baguhin. May sagot, ano po? Walang pagdaramdam. At sasabihin sa iyo ng Espiritu sa kaisipan mo, ang lahat ay may takda. Kaya yung pag-asa, nananahan doon sa kaibuturan ng puso. Kasi pag ang Diyos ang nagsalita at nagbahagi sa isip mo, walang pagkabigo. Depende na lamang kung paano mo tatanggapin ito. Amen po ba? Malinaw po ba yung karampot kong binigay na parang pointers po, para kung tayo'y matawag ng Espiritu, alam na po natin kung papaano. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay po siya. Wala po akong hawak na talaan o sino mang nakatala sa aking palad. Kaya po, maaari pong magtaas ng kamay kung sino ang handa na. At kung wala pa naman pong handa, ay tatawag po muna ako ng isang kapatid. Ano po? Kung saan niya nga kaya hinuhugot yung sa bawat araw ng buhay niya, hindi siya nawawala ng pag-asa. Gayong katakot-takot na pagsubok at kabigo ang sa pag-asa niya bilang tao'y nabibigo naman. Subalit mararamdaman mo sa kanya, yung pag-asa ay buhay na buhay. Sige po, tatawagin ko po muna ang isang kapatid. Kaya po kayo'y magsipaghanda na. Huwag po kayong mahihiya. Huwag po tayong matatakot. Yun po yung niluloob ng Ama kung bakit walang itinatala na tawagin para po yung may mga umuudyok sa puso ay magkaroon ng lakas ng loob. Kaya po sa pagkakataong ito, buong galak po nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na J.R. Cow. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Muli, Ama, papurit pasasalamat sa iyo sa araw na ito. Muli kami lingapin mo. Ipagkalab mo sa amin ng marapat na bawat namin sasambitin ay mula sa iyong banal na Espiritu bilang kalakasan ng bawat isang inakay mo sa dakong ito. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, maghari ka sa bawat isa, makatanggap at makaunawa ng sangayon sa iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuhay nga po ng Panginoon sapagkat mga kapatid, napakagandang tema po ng pag-asa na matatagpuan nga lang po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng paggamit niya sa mga tao. Na kung paano nga ang ipapahayag ko po sa inyo, pag-asa na nakamtan ko sa dakong ito sa pamamagitan ng araw-araw na pakikinig sa banal na salita. Doon po ako muhugot ng pag-asa. Sapagkat sa katayuan ko po sa buhay, bilang isang may mga anak na nag-aaral at pinapakain,
sa kalooban ng Ama, ako umasa na talagang ang ugali ko po kung sasambitin ko po sa inyo, ang Ama nakakabatid na ako po bilang isang tagapakinig, hindi po ako talagang mapaglapit, kundi talagang umaasa ako sa kalooban ng Ama, sapagkat ako'y nagtitiwala na sa kabila po ng ating katapatan na ipakikita sa Panginoon, totoo pong kumikilos siya. Yun po isang bagay na napatunayan ko sa dakong ito, na sa kabila ng nawalan ka, sa kabila ng sumuko ka, sa kabila ng tinanggap mo yung gampanin mo bilang maglingkod sa Kanya, siya po ang talagang gumagawa ng paraan. Ang isang paglilingkod po sa Panginoon ay isang sakripisyo na talagang meron kang isusuko. Kagaya ko po, yung dating talagang masasabi ko, manaka-naka, alam ng Panginoon, gusto ko pong maganap pa rin sa buhay ko yung magkaroon ng hanap na talagang sa dating buhay ko, nasa palaot ako. Manaka-naka, nakakapaglingkod ako, subalit hindi po kagaya nung sa pagkakataong ito na ang Panginoon na kung paano siya kumilos. Yun po ang espiritu na talagang makatatagpuan lang natin sa dakong ito. Kaya nga sabi nga po, wag po nating tingnan yung nagsasalita, kundi namin natin yung tinuturan, sapagkat po yun ay hindi galing sa tao. Kung di ipinaganap ng Panginoon, pinagganap ng Panginoon sa sarili ko na bakit nga ba nabubuhay? Wala namang buhay. May palang Panginoon na talagang pag umasa ka sa Kanya na sa bawat araw, talaga pong napakahirap isipin, parang po, bakit wala nang pinagkukunan? Nakakaraos ka. Ano po, sa bawat araw po na pagtungo ko sa dakong ito, magdadalawang taon na po na ako'y walang hanap buhay. 2013 po nung mawala yung aking kabuhayan na talagang masasabi ko pinahintulutan ng Panginoon upang ako'y makatalima sa Kanya. Sa pag-iisip ko po, ganun din po ang buhay. Parehas lang. May hanap buhay ka, naglilingkod ka. Parang sa pagtanto ko talagang mas maganda pa yung naglilingkod ka. Sapagkat may paraan nga po ang Panginoon, iyon po ang pinapaganap niya sa buhay ko. Subalit may isang sekreto na pinagnilayan ko at ipinabatid ng Ama sa isang taong umaasa sa Kanya. Pakinggan niyo po ano. Yung pong makontento ka sa bagay na nasa iyo. Huwag kang maghanap ng bagay na wala sa iyo, sapagkat yun po ang katotohanan. Kapag naghanap ka, maguguluhan ka. Maguguluhan yung isip mo. Subalit sa bawat dumarating na ibinibigay niya, pasalamatan mo at masigit pa po yung ipararating ng Panginoon. Kaya talaga pong sa maniwala kay Chende, yun po ang isang sikretong naganap sa buhay ko, yung nakokontento ako sa mga bagay na nasa akin. Sapagkat sa paglilingkod po sa dakong ito, tanging Ama lang po nakakaalam kung ano yung ginagampanan mo, kung paano ka gumaganap, at kung paano ka pinagaganap ng Panginoon. Yung sarili mo sa dakong ito na talagang para sa akin, ang nagbibigay po ng lakas, ang salita ng Diyos sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Na talagang masasabi ko na pagkapala bawat salita ng Panginoon isinabuhay natin, marami po tayong babaguhin at marami siyang babaguhin. Sapagkat sabi ko nga sa pag-iisip ko, sa bilang tao, talagang mahirap pong magbago. Subalit sa patnubay ng Espiritu, sabi ng Panginoon, hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo. Ang mahalaga, nakatutupad ka sa Kanya at dun sa sarili mo na ipapaganap mo, siya na po ang bahala magbigay ng kahatulan. Kung maganda ang gawa mo, maganda po ang ihahatol ng Panginoon. Subalit sa bawat maling mong gawa, meron din po siyang kaparusahan na pagsubok na ibibigay. Kaya po sabi nga, sa bawat pagsubok, doon tayo natututo. Na hindi naman po dapat nating itanong sa Panginoon kung bakit. Subalit sa bawat pagsubok, alam niyo po,
pag nilayan po natin kung bakit nagaganap, sabi nga po ng facilitator na maaring may kulang pa. Sapagkat dito po sa dakong ito talagang wala pong perpekto, kundi ang banal na Espiritu na siyang naghahayag sa atin ng katotohanan. Na kung pupulutin po natin, yun po ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na mula po sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po Kunching. Kaya po tayo pong lahat, may karamdaman ka man, kulang ka man sa pananalapi, umasa ka sa Panginoon, ituturuan niyang kaparaanan. Subalit ang isang dapat nating gawin, maging tapat lamang tayo. Ibibigay niya ang tamang paraan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Purihin at dakilain ng ating Panginoon. May napulot po ba tayo sa pagbabahagi ng ating kapatid? Ano po? Sa araw-araw na pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching. Doon niya hinuhugot yung pag-asa. Pag-asang magsabuhay ng katotohanan mula sa Diyos. Amen po ba? Kaya yung pag-asa na yun ay hindi siya nabibigo. Nakukontento siya sa kung anong meron siya. Kaya po, mga kapatid, bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang damdamin na mailalahad sa harapan upang sa gayon ay kapulutan din naman tayo ng inspirasyon ng ating mga kapatid. Mayroon na po bang nakahanda? Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na ito. Purihin ng Ama, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Rino Cao. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid. Ako po'y meron po akong ilalahad sa inyo na buhay ko na nangyari sa akin katotohanan ng buhay ko. Ito po ang nangyari po sa akin. Nung po ako ay nagkasakit sa pag-iisip. Mula noon po, 20 taon na po akong umiinom ng gamot. Sinasaksakan. Pagka daw naaya ko, sabi ng mga kapatid ko, magulang ko, kung mahal po nila ako, hindi po nila ako pinababayaan na mahay dahil na dun sa mahal nila ako. Kaya dali nila akong dinadala sa mental dahil na ako may sakit daw. 20 taon na po akong nagtitiis sa hirap dahil na pagka po ako'y sinaksakan, narorobot po ako. Pagka po ako'y sumobra sa inom ng gamot, narorobot po ako, hindi ako makalakad. Hirap na hirap po ako mga kapatid. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, hanggang ngayon buhay pa ako. Hindi pa niya binibitiwan hindi pa niya kinukuha ang buhay ko dahil na ako ang hangad ko makatulong sa mga magulang ko at kapatid. Kaya lang, meron akong diferensya. 20 taon na akong umiinom, hanggang ngayon umiinom pa ako ng gamot. Kaya po ako'y napunta rito, kahit nilakad ko lang, malayo, bahay pare, hanggang dito, nilakad ko lang, dahil alam kong walang makapagbibigay ng lunas sa akin, kundi ang Diyos. At dito sa lugar na ito, alam ko sa dakong ito, nananahan ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ni Apong Kunching. Kaya po ako'y pumunta rito dahil na gusto kong mahipo ni Apong Kunching upang gumaling ako, dahil na gusto kong matulungan ang mga magulang ko at kapatid. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo mga kapatid dahil na kayong mga nakikinig sa ngayon, nauunawaan nyo ang kalagayan ko dahil ako, ang mga kababaryo ko, ala ng tiwala sa akin. Ang tawag sa akin ng mga bata, baliw. Ang tawag sa akin ng mga nililigawan ko, may tililing. Ang tawag sa akin ng mga magulang ko at kapatid, siraulo. Ganyan ang pagkakilala nila sa akin. Kaya magpapagamot ako ngayon kay Apong Kunching para tuluyan akong gumaling. Ganyan po. Purihin ka, Ama. May pwera po ba sa ating Panginoon? Walang pwera sa ating Panginoon. Ang lahat ay kasali at walang may diferensya sa kaisipan sa ating Panginoon. Lahat ay mabuti. Amen po ba? Ano po yung napulot natin? Bakit niloob ng Ama na siya ang sumunod bilang isang tagasunod? Ano po yung napulot nating aral? Hindi nawala yung kanyang pag-asa. Bagamat siya'y dinusta ng tao, dinudusta ng kung sino sa kanyang karamdaman bilang isang baliw.
na tinatawag. Ano po? Yun ay tinatawag, pero sa pananaw ko sa kanya, siya ay hindi baliw. Siya ay isang normal na tao. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Bakit hindi ko masasabing siya ay normal? Samantalang ipinagwawagay-wayan niya ang dakong ito, ang katauhan ng kinalugdan bilang mahal na Apo Kunching na ginagamit ng banal na Espiritu na siyang magpapagaling sa kanya. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po kanina tinuran ko, simpleng salita, subalit mapalalawak ninyo sa inyong sariling kaisipan. Kaya po sa pagkakataong ito, bago po ako tumawag na isang kapatid na mag-aalay ng awitin, galak na galak po ang puso ko sa temang pag-asa. Nais ko po muling tawagin ang ating kapatid na ito na sa tuwing tatawagin ko siya, hinihiling kong huwag pagsawaan ng sinuman. Sapagkat hindi sa ganang kanyang sariling kagustuhan ang pagtindig niya sa harapan. Ano po? At maging sa sarili ko, tatapatin ko po kayo, tila hindi ko na siya ibig tawagin sapagkat sa bawat araw nga po ay tumitindig sa harapan. Hindi po ako ang may gusto, kundi ang bawat tumitindig dito ang naghahari ay Espiritu. Kaya po upang higit tayong makarinig ng kalawakan at higit pang mainam na pakahulugan sa salitang pag-asa at mapalawig pang ganap ito, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating minamahal na kapatid na Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Mula noon, ngayon at kailanman ay hindi ka lumilisan at nawawalay. At sa bawat araw ay patuloy nagpapadamang lubusan na ang pag-asa mong taglay ay walang kamatayan kailanpaman. Na sa amin ay iyong binibigay sa pamamagitan ng mga aral, sa katauhan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay hinandog mo't ginamit upang matutunan namin ang iyong kabanalan at tuwirang magalugad ang iyong kabutihan, na sa iyong kalaliman ay ganap kang masampungan at sa iyong katapatan ikay aming paglingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. 2 araw na po akong nabakante. Ano po? Subalit sabi nga, kung hindi kalooban ng Ama, hindi magaganap. Kapag kalooban niya, ipagkakaloob niya. Habang ako ay nasa taas, nagdudumali po akong magkayak ng aming pagkain. Naroon po yung, sabi ko sa isang alagad, napakaganda ng tema. Sabi nga, simpleng kataga. Ngunit, paano ito mauunawaan ng lahat kung anong ibig sabihin nito? Ang pag-asa bang kataga ay magagamit mo lang doon sa kaukulang gusto mo? Malalim po ito eh. Sapagkat ang pag-asa, ang katagang pag-asa ay magagamit mo sa bawat araw. Kagaya ng sinambit nating kapatid na nagbahagi, yung pangalawa, na sabi nga ay wala nakakaunawa sa kanya, sinasabihan siyang baliw. Mapalad po kayo. Sapagkat yung nagsasabing baliw sa inyo, parang sila yung baliw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad! Sapagkat hindi ka nila maunawaan. Kung mauunawaan nila yung kalaliman mo na gusto mo, sa katotohanan lang, baka wala po kayong karamdaman eh. Makita nyo lang si Apo Kunching mamaya, magaling na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Hanggang sa ngayon, kami rin po sinasabihang baliw eh. Sinasabihan din po kami, mga alagad, bakit pa kayo pumupunta sa dako roon? Ano bang nakukuha nyo doon? Mga baliw kayo. Wala naman kayong kinikita. Ganyan po ang sabi ng tao, sabi lang ng tao. Subalit yung may katawan, alam nila, alam nating lahat na mayroon tayong napapala. Buhay po ba ang Diyos? Ang pag-asa para sa akin ay kailangan may sangkap ng lakas ng loob at pananindigan. Yung dalawa na yan. Sapagkat ang pag-asa, kapag ito ang nanahan sa iyong pagkatao at binigo ka doon sa gusto mo, maaaring mawalan ka na ng pag-asa. Amen? Subalit, bakit sinabi ko kailangan may paninindigan at lakas ng loob? Doon sa kabiguan na hindi natin alam kung ano ipatutupad ng Ama, kailangan nyo ng mabuhay sa atin. Amen po ba yun? Na hindi man ngayon ibinigay, maaaring bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang taon, at sa susunod pang panahon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pag-asa sa akin. Sabi ko nga kay kapatid na Ana, alam mo, hiyang na hiyang sa akin, bagay na bagay sa akin yung salitang yun. Bakit? Sapagkat yan po, ang nararamdaman ko sa puso ko na ibinigay sa akin regalo ng Diyos. Lakas ng loob at tibay ng paninindigan. Hindi ko maaaring sambitin na ganap na ako. Subalit nararanasan ko araw-araw kung paanong tumutupad ang Diyos
upang ako'y magkaroon ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Paano? Sabi ni Nanay Myrna kanina, pag wala kang pera, mahirap po yan. Yung walang salapi. Amen? Kapag wala kang pera at iisipin mo lang may pag-asa ka, pag tinignan ng mata mo, wala ka namang pagkukuhanan. Paano mo bang hahawakan yung pag-asa mo pag wala kang pera? Amen? Kahit sabihin natin na umaasa ako, pagpunta ko doon, mangungutang ako, bibigyan niya ako, maaari ka niyang biguin. So paano mabubuhay yung pag-asa mo kapag binigo ka ng kapwa mo? Amen po ba yun? Alam niyo po, yan po ang regalo sa akin ng Diyos. Amen po ba yun? Yan po yung napakagandang regalo sa akin ng Diyos. Yung pag-asa. Sapagkat hindi ako umaasa doon sa gagawin sa akin ng tao. Amen? Umaasa ako doon sa paninindigan ko na may gagawin ng Diyos sa taong yon para ibigay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat hindi po talaga magagawa ng tao na tugunan yung gusto mo. Amen? Kaya sa bawat araw, halimbawa po, ano ba ang pag-asa ko kapag may karamdaman ako? Sa isip ko, naku, magpapahinga na lang ako, 3 araw na akong walang tulog, hindi ako makatulog, hindi ko alam. Amen po ba yun? So yun yung bilang pagkatao, maaari kong damhin. Subalit ang pag-asa ng isip ko at ng puso ko, ang udyok ng banal na Espiritu, anak, tumungo ka sa dambana. At yung hindi mo magandang nararamdaman ay mawawala. Paano mo pang hahawakan yun? Sino pakikinggan mo sa dalawa? Sige po. Maaaring sa hina ng katawan mo, hindi ako makalakad eh. Dito na lang ako magdadasal. Alam niyo po, huwag niyo pong gagawin yun. Buhay po ba ang Diyos? Mas malakas po pag andito kayo. Kahit may nararamdaman kayo. Amen? Sapagkat ang pag-asa po natin, sa dakong ito, puspos ng Espiritu, hindi man bumababa na nakikita natin ng Panginoon, subalit sa salita ng ating Panginoon, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yun ang pag-asa. Kapag narinig mo, gagaling ka na. Buhay po ba ang Diyos? Paano ako nagkakaroon ng pag-asa pag wala akong pera? Ayan, nakikinig kayo. Alam niyo po, magkaroon kayo ng paninindigan. Nasa maghapon na yon, magkakaroon kayo ng pera. Maaaring sabihin nyo, paano yung magaganap, kapatid na Marisa? Wala nga akong inaasahan eh. Oo nga, wala tayong inaasahan. Subalit kung aasa po tayo at magkakaroon ng pag-asa na ang Diyos ay gagalaw at kikilos, iglap lang maibibigay niya. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Pagtitiwala, isa yan para mabuo ang pag-asa. Paninindigan, pagtitiwala, at yung lakas ng loob. Halimbawa naman po, paano ako nagkakaroon ng pag-asa pag nabibigo ako? Ang hirap nun, ano po? Bigo ka na, may pag-asa ka pa. Ganito po yun. Alam niyo po, bilang pagkatao, ito aminin ko po sa inyo, kapag nararamdaman ko sa sarili kong bibiguin ako, alam kong hindi si God ang magbabahagi sa akin noon. Kapag sinabi niya, mabibigo ka, alam niyo po, tinatakwil ko po yun. Sabi ko, hindi ako mabibigo. Kung bibiguin ako ni God, hindi siya ang nagpapatupad. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lalabanan ko po ng isip yun. At pagdaka, hinahanda ko rin po yung sarili. Hinihingi ko po yung patnubay ng Ama. Ama, sa inaasahan ko at nabigo ako, handa ang sarili kong harapin yun. Amen? Sapagkat kung hindi handa ang sarili niyong harapin ang kabiguan, wala kayong pag-asa kailanpaman. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Amen po ba, kapatid na Lynn? Congratulations po kay Olpa. Ano po? Alam niyo po, sabi ko sa aking sarili, Ama, napakahirap mong liripin. Napakahirap mong hulihin. Napakahirap arukin kung ano yung gusto mo. Sapagkat sala sa init, sala sa lamig. Amen? Mahirap eh. Mahirap. Subalit ikaw na nagmimithi na tanging ang Diyos ang magbibigay ng pag-asa, kailangan yung isip mo naroon lang sa Kanya. Amen po ba yun? Sapagkat masisira yung pag-asa mo kapag marami kang naririnig at marami kang pakikinggan. Amen? Sa madaling salita, sa oras po pala ng pag-asa, kailangan nakapokus din ang isip at puso mo na si God lang ang magpapatupad para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Ayan po. Sabi ko, mabibigo ako dun eh. Nakikita ko pa lang siya, bibiguin niya ako eh. Kaya, kapag naramdaman ko po yun, na mabibigo ako, hindi ako mag-attempt. Hindi ako susubok na lumapit. Sapagkat naramdaman kong bibiguin ako. Ngunit, ano po ang wag niyong gagawin?
Alam mo po, ang dapat niyong gawin, dumulog po kayo. Kapag sa palagay niyo, ibibiguin kayo ng kapwa niyo, dumulog lang po kayo. At doon ay magkakaroon ka na kayo ng pag-asa. Kung hindi man ngayon, bukas, maaaring ibigay na niya. Buhay pa ba ang Diyos? Ganyan po. Paano ako nagkakaroon ng pag-asa kapag ako'y naiinis? Amen po ba yun? Siyempre, tao, ano po? Tao, naroon yung ang dami. Walang taong hindi naiinis. Lahat maaaring mainis. Subalit naroon yung pag-asa na, halimbawa po sa dakong ito, naku, ayoko na po, iulitin ko na naman, ayoko nang pumunta doon. Nawawalan ako ng pag-asa pag nakikita ko yung ganito, ganyan. Hindi naman sila nagbabago. Alam niyo po, wag niyo po pakinggan yun. Amen po ba yun? Hindi sila magbibigay ng pag-asa sa inyo. Buhay pa ba ang Diyos? Ayan po, madalas po yan nangyayari. Kaya yung iba po hindi na tumutungo sapagkat pinagmamasdan po yung kapwa. Amen? Pinagmamasdan ako, ayoko na doon. Si kapatid na Marisa, pag nakikita ko, naiinis ako. Amen po ba yan? Kaya kapag yun po yung inisip nyo, na naiinis kayo sa akin, naku, mawawala yung pag-asa nyo. Samantalang ang Diyos, gustong-gusto ako. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po ang gawin nyo. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga, Ama, nakakaaliw ka talaga. Habang minamasdan ko po na ako'y nagsasalamin at nagsusuklay, sabi ko, salamat sa'yo. Ang pag-asa na sa tuwin ay itinatanim mo sa puso at sa isip ko ay nakatago. Walang nakakakita kung paano akong umaasa sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat ang pag-asa nga pong kataga ay nakatago sa puso yan eh. Ikaw lang nakakaalam at ang Diyos kung paano kang umaasa sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang buhay, ang sarap. Binibilang ko, simula po nung nawala na po lahat ng aming kaparaanan na sa kalooban ng Ama, no? Kunting hanap buhay, simula October, November, December, January, as in wala. Subalit hanggang ngayon, buhay pa rin. Buhay pa ba ang Diyos? Hanggang ngayon, eto nakatindig sa harapan nyo. Hanggang ngayon, hindi pa naman humahaba yung aking eye bags para mag-isip sapagkat yun po yung pinuputol ng Panginoon. Kaya Kanya tinawagan, kaya Kanya inakay, upang ibigay niya ang pag-asa na hindi mo man siya nakikita, may magagawa siya sa iyong buhay. Buhay pa ba ang Diyos? At yun po ang sa tuwing na inaasahan ko, na sabi ko nga, kanina po ay may pangit na balita na akong natanggap tungkol sa aking pamangkin, na sabi nga ay, anong gagawin? Manang, ganito, ganyan, dalhin mo dyan. Alam niyo po, nag-react kaagad ang aking magulang na, anong gagawin mo? Mamamatay na yon. Ganun po, ano po. Kung ako po ay magpapalito, kagad hindi po ako papasok. Pwede ako lumuwas, tunguhan. Subalit, ito po ang pumasok sa akin, yung pag-asa eh. Sabi ko, Ama, kapag ako'y tumungo, a-absent ako sa'yo. Huwag mo akong papiliin. Kung gusto mong paglingkuran kita, bigyan mo ng daan yung pamangkin ko para gumaling siya. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, sabi ng nanay ko, ano ka ba? Mamamatay na yung pamangkin mo, ba't ayaw mong intindihin? Alam niyo po, sabi ko sa nanay ko, isa ka pa. Bakit kayo natataranta? Dumulog kayo. Kahit pumunta ako doon, kung hindi kalooban ng Diyos na siya'y mabubuhay, hindi ko siya kayang buhayin. At kung ako naman ay wala doon, at kapag siya'y binuhay ng Diyos, magdasal ka, mabubuhay siya. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pero ang hirap po nun. Ang hirap. Maraming magagalit sa'yo sa ganung rason. Bakit? Ano sasabihin? Ano ba yung Marisa na yan? Pamangkin, mamamatay na, hindi man lang pinumtahan. Samantalang sa ibang tao pumupunta. Ganyan ang tao. Pag pinakinggan mo yon, wala na. Wala na. Ano po? Alam niyo po, buhay ang Diyos. Hanggang dumating ako, sabi mo, mamalengke ako, kaya kalimutan ko yun, pagkalooban ng Ama. Kasi ganito po ang aking pananalig at paniniwala. Kaya nagaganap, yung mga ganyang kaganapan sa pamilya, halimbawa, may gusto niyang buksan. Amen? May gusto siyang ipahiwatig. May gusto siyang ipagtanto. At hindi mo maaari sabihin na, akala hindi inintindi. Hindi. Kalooban na ng Ama na maganap yun. Sapagkat may gusto siyang ipamukha kung sino man ang may kaukulan na dapat pamukhaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Doon po magagalit eh. Ano po? Subalit, salamat sa Ama. Sabi ng Ama, hindi pa siya mamamatay eh. Amen?
Kaya eto po, andito po sa harapan, pero mahirap. Mahirap pong paglabanan yun. Dahil kadugo mo, pamangkin mo pa, tapos uudyukan ka pa ng magulang mo. Amen? Subalit alam niyo po ba, sa mga ganyang pagkakataon, doon mo dapat higit kamti ng pag-asa na wag mo ipagpalit ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala akong magagawa eh. Wala akong magagawa. Subalit ang Diyos, wala man siya sa harapan, kapag siya ang nagtagumpay sa'yo, yung gagawin mo para sa kanila, gagawin ng Diyos para sa kanila dahil sa pagtupad mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ganyan lang po mga kapatid. Pag-asa. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Amen? Sapagkat araw-araw, hindi nawawala ng Diyos ang ibibigay sa bawat isa. Araw-araw, hindi nawawala ng Diyos ng ipadadama sa bawat isa. At sa dakong ito, ang totoong pag-asa na hinahanap ng bawat isa, nakakausap nyo pa ang banal na Espiritu sa katauhan natin mahal na Apo Kunching upang anuman ang dalahin nyo sa isip nyo, sa puso nyo, at sa labor niyong pagkatao, maaari po kayong sagutin kapag lumapit po kayo ng taimtim. Buhay po ba ang Diyos? Yan lang po, mga kapatid, ang ibibigay ko po sa inyo. Alam niyo po, ang mahal na Apo, titigang ka lang. Hindi man siya magtanong sa'yo kung ano nararamdaman mo, alam na niya. Amen? Kaya ang sasabihin lang sa'yo, kumusta ka na? Ngingitian mo lang siya, okay na po. Buhay po ba ang Diyos? Yung tanungin ka lang kumusta ka na is napakalaking pag-asa na. Bakit? Bakit ko po nasasambit yon? Sapagkat bago pa ako, kung may magaganap sa akin, ipababatid na sa mahal na Apo. Amen? Sige po, magnilay kayo. Huwag niyo isipin na taong-tao na nagbabahagi. Subalit, kung ang ginagamit ang banal na Espiritu na tuwirang kinalulugdan ng Diyos ay nakakabatid ng lahat na nagaganap sa ating lahat, bakit tayo mawawala ng pag-asa? Bago pa dumating sa atin, alam na niya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yan po si kapatid na Marisa. Hindi ko po pinagmamalaki ang aking sarili. Subalit pinangangalandakan ko po ang kaloob ng Diyos sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, sabi nga ni kapatid na JR, mayroon at wala, pantay lang. Amen? Magkaroon ka lang ng kontento. Sapagkat, kapag inalay mo sa Diyos, yung pag-asa mo, anuman ang kawalan mo, bububuhay ka pa rin sapagkat ang ibibigay sa iyo ng Diyos, yung angkop lang na para sa pamumuhay mo. Amen po ba yun? Sige po, paano ko po nasabi? Halimbawa po, isang araw, binigyan ako ng 500 ni God. Yun ba'y kalulungkot ko? Kung ako man ay sanay na binibigyan na araw-araw ni God ng 1,000, kung may magbigay sa akin ng 500, halimbawa lang, malulungkot ba ako? Hindi. Sapagkat sa 500 na yon, mayroon pa rin magaganap sa buhay ko. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lang mga kapatid. Huwag natin pwersahin ng Diyos. Na ito yung pag-asa ko sa iyo, ibigay mo sa akin ngayon. Alam niyo po, ayaw niyang Panginoon ng ganyan. Ayaw niya. Kung bababa lang po siya sa oras na ito, sasabihin sa iyo, anak, huwag mo akong utusan. Wala ka pa nga nagagawa sa akin, ganyan ang demand mo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit po? Kami nga po, hindi namin sinasabi na ganap kami. So, bali sa araw-araw na paglilingkod, pinahihintulutan pa niya mabigo kami. Pero ang sarap, sapagkat may kaukulang ibinibigay na kaiba doon sa gusto mo bilang ikaw'y tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sana po makuha niyo po ito, maabot niyo po ito. Kaya mahal na kapatid, kung 20 years po kayo na umiinom ng gamot at hindi kayo maunawaan ng kapwa niyo, mamaya paglabas ng mahal na Apo Kunching, titigan lang kayo at titigan mo siya, hindi ka naiinom ng gamot. Buhay po ba ang Diyos? Angkinin niyo po yun. Angkinin niyo po yun. Sapagkat, tumitig ka lang sa kanyang mata, may magpapadama sa'yo. May magpapadama sa'yo. At sasabihin sa isip mo, tigilan mo yan anak, umiinom ka ng gamot, wala ka namang sakit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang sakit, ang takot, sa isip lang. Amen po ba yun? Kaya, ito po ang iwanan ko po sa inyo. Yamang ating mahal na Apo Kunching, sa bawat araw, ay naghahasik ng mga aral ng ating Panginoon. Kuhanin po natin yon at isipin po natin dito. Amen? Isipin po natin. At kapag kailangan na natin na magkaroon ng pag-asa, hugutin natin
yung mga salita na yon at mailalagay na po natin, iaangkop natin doon kung kailan siya natin kailangan. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, nawa po, nakapagbigay po ako sa inyo ng pag-asa na sa bawat araw, natatawa na lang po ako eh. Alam mo, Tita Lynn? Sabi nga, buhay namin, ano po? Sabi nila, hindi naman po halata kayong walang pera eh. Wow! Buhay mo ba ang Diyos? Ay, alam niyo po, sapagkat pinadadama ng Panginoon na marami siyang pera. Hindi naman po kayo halata na nahihirapan eh. Sapagkat pinadadama ng Diyos na hindi kami nahihirapan. Amen po ba yun? At yun yung pag-asa. Kung sila nga walang mga hanap buhay, bakit sila nabubuhay? Kayo may kapakayaan na may hanap buhay? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. Sa dakong ito, ang aming binabahagi ay pawang katotohanan na nagaganap po sa amin. Amen? Isipin niyo po, araw-araw nagagasolina, ano po? Lalo yung malalayo pa dyan, no? Pumupunta, gagasolina. Siyempre po, alangan namang hindi ka bibili ng sabon para maglaban ng uniform mo. Alangan namang, subalit, hindi pala po yun problema. Kapag ang pag-asa mo ay ang Diyos, dahil pinili ka niya, dahil inakay ka niya, hinugot ka niya mula sa mundo, siya ang bubuhay sa'yo sapagkat ang pag-asa niya ay walang kamatayan kailanpaman. Nawa po, ito po ang maisipi sa puso ng bawat isa upang mawala ang takot, mawala ang alinlangan, mawala ang pagtatanong, umasa sa Diyos na may magagawa siya sa bawat araw. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, Ama, at salamat po, Mother, sa napakagandang pagbibigay linaw sa ating tema. Salamat po sa inyong lahat. Nawa ang lahat ay nagkaroon ng pag-asa at doon sa mga umaasa na sila'y makapagbabahagi, may bukas pa. Higit pong pag-asa ang ating kakamtin sa ating pakikinig sa mga banal na aral ng Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conchi.